sa lahat, na-trigger lang ako dito sa narinig ko na sinabi nitong isang resource speaker dito sa Quadcom hearing regarding confidential funds ng Department of Education. Okay. Ito yung sinabi ng isang resource person. Ang may mga amount from the confidential funds na ibinigay sa mga DepEd officials diyan sabi niya Region 7. Okay. Dahil utos daw yun ng Vice President dahil sila ay nag-aabona pag in their performance of their duties and obligation, sila ay nag-aabona pag ginagawa nila yung kanilang task as such. Okay. Ngayon, ang masasabi ko, dahil galing tayo sa Department of Education, retired tayo, that is not believable, hindi yan credible. As far as what I know, bisa na experience natin, nakita natin nung nandun tayo sa Department of Education, hindi nag-aabot na yung mga, let's say, ang mga superintendent pag halimbawa pumupunta sila sa mga schools for some programs or for some project, for school visitation, etc. etc. Hindi sila nag-aabona. Why? Kasi lahat ng mga expenses nila o lahat ng kailangan nila ay ibibigay yan ng Department of Education. In fact, sa tingin ko, kumukubra pa sila. Why? Okay. Sa pagkaan ko, yung mga nakita ko dito sa amin na division offices, lahat yan may mga sasakyan. Karaniwan nga, yung nakita ko, lahat ng mga division offices dito, may sariling sasakyan ang superintendent. Pagkatapos sariling driver. So, pag pumupunta sila sa a particular place o particular school, nakasakay ng DepEd vehicle, kompleto yan sa gasoline allowance, sa traveling allowance, etc. etc. So, yan, hindi nag-aabona. Okay? Pagkatapos, pag darating yang sa lugar na pupuntahan nila, as far as what I know, talagang lahat naman libre yan. Libre yung nila, yung kailangan nila. Kasi ganito, halimbawa, ang isang superintendent ay pupunta sa isang municipality o halimbawa, pupunta siya sa Central School dahil dati-dati, yan talaga, hanggang ngayon, yan ang pinakamalaking school, Central School. So, magko-communicate yung principal dyan o yung district supervisor na ganito pupunta si ganito, punta kayo dito. Siyempre mag-contribute tayo ng kaunti para sa pagkain natin. Anyway, tayo rin ang kakain with the superintendent and her or his entourage, etc. etc. So, in other words,
hindi nagagastos yung kwan. Okay? Pagkatapos, siyempre, mataas ang superintendent, ang may pinakamataas na pinakamataas na official sa division level. Siyempre, ang local government din, ang mayor, mga kagawad, vice mayor, etc., etc. So, they would be happy also to see or to meet the superintendent. Tutulong din yan sa accommodation. Okay? So, pagkatapos, ito pa, ano? Halimbawa, may puntan pa na isang lugar na island o kailangan ang boat. O baka naman ang munisipyo mayroon siyang sasakyan na boat para maikwan dyan si Madam Superintendent o Sir Superintendent. So, ganun yan. So, ang punto natin, hindi mag-abo na yung let's say the superintendent pag siya ay nagbiyahe in his or her performance of his task. Okay? Kaya kasi lahat ng expenses sagot ng government o DepEd, gasoline, mayroon sariling driver. Okay. So pagkatapos pagdating nga doon sa lugar na hindi na oy bibili kayo ng ganito, hindi yun nandoon ng lahat na kailangan. Pagkatapos, ipang ko na rin, tayong mga Pilipino are very hospitable people. Kung mayroon tayong bisita, talagang we tried our best na mai-accommodate yung yung official, lalong-lalo na pag siyempre official natin 'yan. So we are very happy to give something na para naman kaunti yan na 3 piece, 200, 100, 300, etc., etc., no? Halimbawa, yan, pag ikaw ay school head, so palagay ko, okay yung mga na yan, ano? Anyway, halimbawa, kami rin ang kakain, so walang problema dyan. Okay? At siyempre, sabi ko nga, we are very hospitable people. Pag aalis na yung superintendent natin, I'm sure we will be happy na at least mabigyan siya ng something. Okay? So, sabi ko nga, lahat ng mga superintendent namin naging very good. Walang question about that, ganyan-ganyan. But then, siyempre, nandyan, happy lang kami dahil very good din yung boss namin. So, ang punto ko, hindi malulugi yung mga official na yan. Ngayon, siyempre, malikot din ang isip natin. Baka hindi talaga pang-abo na yan. Hindi kaya pang, anong tawag yan, yung suhol. Kasi, siyempre, yung superintendent may position yan sa CAM selection. Basta i-elaborate na kayo dyan. Okay. Hindi kaya yan na suhol. Sa isang taon may halimbawa 30,000, another year 30,000, another year 30,000 hanggang election. Okay, so yan ang opinion ko lang. Baka naman hindi yung yan pang-abo na, baka yan ay pang suhol para sa
ah, para sa election. Okay. Personal opinion lang naman. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.